Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugtan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagpapakita ng mahal na Birhen kay Juan Diego sa Guadalupe. Dahil sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Birhen ng Guadalupe. At kung mapapansin po natin mga kapatid, kapag ang mahal na Birhen ay nagkakaroon ng aparisyon, madalas ang ipinapakilala ng mahal na Birhen na siya ang Immaculada Concepcion. Yan ho yung ipinagdiwang nating dakilang kapistahan, 4 na araw na ang nakakaraan. Nung siya ay nagpakita sa Lourdes, sa France, yan ang kanyang sinabi, "I am the Immaculate Conception." Pero nung nagpakita si Maria sa Guadalupe, paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ina. Bilang ina ng Diyos. Kaya nga madalas mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng imahen ng mahal na Birhen, ang madalas nating makitang imahen ay siya ay may kalong-kalong na anak. Kalong-kalong si Jesus. Pero kapag nakikita natin ang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ano ho yung nakikita natin? Na siya ay nagdadalan tao. Dahil patuloy na ipinapaalala sa atin na meron tayong ina sa pamamagitan ni Maria. Ngunit bakit nga ba madalas nagpapakita bakit nga ba nagpapakita ang mahal na Birhen? Ano ba yung kanyang ginagawa kapag siya ay nagpapakita sa kanyang mga aparisyon? Una, meron siyang laging mensaheng ipinapaabot. At kasama sa mensaheng ipinapaabot ni Maria
ay ang pagkakaroon ng katiyakan sa napakaraming hindi tiyak. At ano pong ibig sabihin nun? Ipinapaalala sa pagpapakita at aparisyon ni Maria na meron tayong Diyos na malalapitan. Ipinapaalala ni Maria na meron tayong Kristo na malalapitan at pwede nating hingan ng pag-asa, ng tulong at ng awa. Kaya kapag tayo ay lumalapit kay Maria, hindi natin siya pinupuri, bagkus sa tulong niya, ang ating mga panalangin ay kanyang inilalapit sa Diyos. At sa pamamagitan niya, sa napakadaming hindi tiyak sa mundong ito, pagdating sa Diyos, ang lahat pwedeng mapangyari. Kaya nga po kung titingnan natin ang buhay ng mahal na Birhen, ganyan din naman ang kanyang simulain. Nagtaka siya, marahil natakot siya, nang ibinalita sa kanya ng Diyos na siya ay magiging ina ni Jesus. Maraming pangamba, maraming takot, pero tinanggap niya ng buong buo dahil alam niya na siya ay hindi pababayaan, na siya ay hindi iiwan. Mga kapatid, sa buhay natin, marami talagang hindi tiyak. Sa buhay natin, marami tayong pagsubok at hirap na mararanasan. Pero sa kabila ng mga pagsubok at hirap na ito, kagaya ni Maria, siya ay nagtiwala. At sa kanyang pagtitiwala, hinayaan niyang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. At nakita natin sa buhay ni Maria na kailanman hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayaan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ng Birhen ng Guadalupe, yan ho ang ipanalangin natin, na maging kagaya tayo ni Maria, na buo ang ating pagtitiwala. Maging kagaya tayo ni Maria, na patuloy na maniwala, na sa buhay natin, sa kabila ng hirap, tayo ay hindi pababayaan. Sa kabila ng pagsubok, tayo ay sasamahan ng Diyos. Sa kabila ng maraming problema, meron tayong Diyos na tunay na makakapitan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, humingi tayo ng tulong sa mahal na Birhen ng Guadalupe na ibulong niya at ilapit niya ang ating mga panalangin sa kanyang anak at sa Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.